Maligayang pagdating sa Whispers Before Sleep. Maraming salamat sa pagpili mong samahan ako ngayong gabi. Kung pagod ka man, kung marami kang iniisip, o gusto mo lamang magpahinga sandali, sana ay maging payapa ang mga susunod na minuto. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata kung nais mo, at hayaan nating dalhin tayo ng kwento ngayong gabi sa isang lugar na puno ng alaala at pagmamahal. Simulan na natin. May mga bahay na kapag tiningnan mo, luma na. Kupas na ang pintura. May mga bitak na ang dingding. Tahimik na ang bakuran. Ngunit may mga bahay na kahit wala ng taong nakatira, parang may yakap pa rin naghihintay sa bawat pagbukas ng pinto. Ganito ang bahay ni Lola Carmen. Isang lumang bahay sa dulo ng isang tahimik na baryo. Dito lumaki ang 4 na magkakapatid. Dito sila unang natutong tumawa. Dito rin sila unang natutong umiyak. At matapos ang maraming taon, babalik sila. Hindi upang manirahan, kundi upang magpaalam. Ngunit hindi nila alam na minsan ang mga lumang bahay may mga kwento pang gustong ikwento. Mahigit 15 taon nang walang permanenteng nakatira sa bahay ni Lola Carmen. Paminsan-minsan lamang itong nililinis ng kapitbahay. Ngunit simula nang pumanaw si Lola, napagdesisyonan ng magkakapatid na ibenta na ito. Hindi na natin kayang alagaan. Iyon ang paulit-ulit nilang sinasabi sa isa't isa. Isang Sabado ng umaga, isa-isang dumating ang 4 na magkakapatid. Si Marco, ang panganay, tahimik, responsable. Laging inuuna ang iba bago ang sarili. Si Elena, ang nag-iisang babae. Masayahin noon, ngunit tila may lungkot na hindi maipaliwanag. Si Daniel, palabiro noong bata, ngayon ay halos hindi na ngumiti. At ang bunso, si Miguel, ang pinakamatagal na hindi umuwi. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, tumigil silang lahat. Nakatayo pa rin ang lumang bahay. Parehong bubong, parehong balkonahe, parehong punong mangga sa harapan. Ngunit tila mas maliit na ito kaysa sa alaala nila. Marahil, kapag lumalaki ang tao, lumiliit ang mga lugar na minsang naging napakalaki sa kanyang paningin. Lumapit si Marco. Dahan-dahan niya ipinasok ang lumang susi. Bahagyang nahirapan itong umikot. Parang matagal na rin hindi nabuksan ang pinto. Nang bumukas ito, sumalubong ang amoy ng lumang kahoy, lumang libro, at kaunting alikabok. Ngunit higit sa lahat, amoy bahay. Walang nagsalita. Lahat sila ay tahimik na pumasok. Parang ayaw nilang gambalain ang katahimikan. Sa sala, naroon pa rin ang lumang tumba-tumba ni Lola. Sa tabi nito, ang maliit na mesa kung saan siya umiinom ng salabat tuwing umaga. Nakabitin pa rin sa dingding ang lumang orasan. Huminto na ito sa pagtakbo. Eksaktong 3:30. Hindi na nila alam kung kailan pa ito tumigil. Ngunit tila ba may mga oras talagang pinipiling manatili. Lumapit si Elena sa lumang aparador. Nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang 4 na maliliit na tirador na ginawa nila noong bata pa sila.
Napangiti siya. Naaalala niyo? Tanong niya. Unti-unting nagsimulang tumawa si Daniel. Ikaw ang laging nagsusumbong kay Lola. Hoy! Ako ba? Oo, ikaw. Biglang napuno ng tawanan ng sala. At sa loob lamang ng ilang segundo, parang bumalik silang lahat sa pagiging 10 taong gulang. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik silang naupo. At doon nila napansing, sa kabila ng katahimikan, pakiramdam nila, parang may kasama pa rin sila. Hindi multo, hindi takot, kundi pagmamahal. Ang uri ng pagmamahal na kahit wala na ang taong nagbigay nito, nananatili sa bawat sulok ng bahay, sa bawat upuan, sa bawat dingding, sa bawat alaala. At habang unti-unting lumulubog ang araw, hindi pa nila alam na ang gabing iyon ang magiging pinakamahalagang gabi ng kanilang buhay. Kinabukasan ng hapon, habang inaayos nila ang mga lumang gamit, napadpad si Elena sa kusina. Huminto siya sa mismong pintuan. Hindi niya namalayang napapikit siya. At sa isang iglap, parang bumalik ang lahat. Ang maingay na umaga. Ang tunog ng kawaling piniprito. Ang halakhakan nilang magkakapatid. At ang boses ni Lola. Gising na mga apo. Malamig na ang tsamporado. Napangiti siya. Napahawak sa lumang mesa. Naroon pa rin ang maliit na gasgas na ginawa ni Daniel noong sinusubukan nitong mang-ukit ng pangalan gamit ang kutsilyo. Hoy! Mahinang tawag niya. Lika rito. Lumapit ang tatlo. Ano? Tinuro niya ang maliit na gasgas. Tahimik silang napatingin. Biglang napakamot si Daniel sa ulo. Naku! Akala ko pinagalitan ako ni Lola noon. Si Miguel ay natawa. Hindi ka nga pinagalitan. Sabi lang niya, at sabay-sabay nilang tinapos ang pangungusap. Mas mahalaga ang kamay mo kaysa mesa. Lahat sila ay napatawa. Ganon si Lola. Kapag may nababasag, hindi niya unang itinatanong kung sino ang may kasalanan. Ang una niyang tanong ay, nasaktan ka ba? Tahimik na napaupo si Marco. Ngayon ko lang naisip. Wala pa tayong alaalang sinigawan tayo ni Lola. Tumango si Elena. Kahit ang kukulit natin. Napabunto hininga si Miguel. Ngayon, minsan isang maliit na pagkakamali lang sa trabaho. Pakiramdam ko wala na akong silbi. Tahimik ang lahat. Marahil, habang tumatanda ang tao, mas nagiging bihira ang mga taong nagpapaalala na mas mahalaga ka kaysa sa pagkakamali mo. Sa ibabaw ng lumang cabinet, may nakita si Clara, si Elena, na lumang recipe na notebook ni Lola. Nang buksan niya ito, hindi lamang mga recipe ang nakasulat. May maliliit ding mensahe. Kapag malungkot ang isang tao, dagdagan mo ang sabaw. Huwag mong hayaang umuwi ang bisita ng gutom. Ang masarap na pagkain ay hindi nasusukat sa dami ng rekado, kundi sa pagmamahal habang niluluto. Tahimik silang nagbasa. Parang naririnig nilang muli ang boses ni Lola.
hindi nagtuturo, hindi naninisi, kundi nagkukwento lamang. At doon nila naunawaan. Kaya pala espesyal ang bawat pagkain noong bata sila. Hindi dahil masarap lang ito, kundi dahil may pagmamahal sa bawat kutsara. Kinagabihan, nagpasya silang magluto gamit ang lumang recipe notebook. Hindi eksakto ang lasa. May kulang, may sobra. Ngunit habang sabay-sabay silang kumakain sa lumang mesa, wala ni isa ang nagreklamo. Sa halip, napuno ang bahay ng tawanan. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, muling nagkaroon ng hapunan sa bahay ni Lola. Kinabukasan, maagang nagising si Miguel. Lumabas siya sa bakuran. Tahimik pa ang buong baryo. Tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig. Sa gitna ng bakuran, nakatayo pa rin ang matandang punong mangga. Mas malaki na ito ngayon. Mas makapal. Mas matibay. Marahan niya itong hinawakan. Napangiti siya. Dito tayo laging nagagawa ng mangga. Maya-maya, lumabas din si Daniel. May dala itong 2 tasa ng kape. Iniabot niya ang isa. Walang asukal, tulad ng dati. Napatawa si Miguel. Naalala mo pa? Siyempre. Tahimik silang naupo sa lumang bangkong kawayan. Ilang minuto silang walang sinabi. Hindi dahil wala silang mapag-usapan, kundi dahil may mga katahimikang mas komportable kaysa sa anumang salita. Maya-maya, nagsalita si Miguel. Alam mo, galit ako sa sarili ko. Napatingin si Daniel. Bakit? Noong huling mga taon ni Lola, hindi na ako masyadong umuwi. Palagi kong sinasabing busy ako. Akala ko marami pa akong oras. Napabuntong hininga siya hanggang sa naubos. Hindi agad sumagot si Daniel. Sa halip, pumulot siya ng isang nahulog na mangga. Inikot niya ito sa kanyang kamay. Sabi ni Lola noon, ang pinakamagandang bunga ay hindi yung pinakamataas, kundi yung inabot mo habang may pagkakataon ka pa. Tahimik na tumulo ang luha ni Miguel. Hindi dahil may naninisi sa kanya, kundi dahil wala nang pagkakataong humingi ng tawad. Mula sa bintana, tahimik silang pinagmamasdan ni Marco at Elena. Walang nagsalita. Alam nilang pare-pareho silang may pagsisising dala. Mga tawag na hindi nasagot. Mga pagbisitang ipinagpaliban. Mga sa susunod na lang na hindi na pala darating. Ngunit habang sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon ng mangga, parang may paalaala ang umaga. Hindi mo na mababago ang kahapon, pero maaari mong piliing mahalin ang mga taong kasama mo ngayon. Unti-unting tumayo si Miguel. Tumingin siya sa punong mangga at marahang nagsabi, Salamat La. Hindi ko man nasabi noon, sana naramdaman mong mahal na mahal kita. Humangin ng marahan, kumaluskos ang mga dahon, at sa sandaling iyon, hindi nila alam kung hangin lang ba iyon o paraan ng isang lola upang sabihin sa kanyang mga apo, alam ko. Pagsapit ng hapon, nagpasya silang linisin ang silid ni Lola Carmen. Ilang sandali silang tumayo sa harap ng pintuan. Parang walang gustong maunang pumasok.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang sa pagbukas ng pintong iyon, muli nilang haharapin ang mga alaalang matagal na nilang iniwasan. Dahan-dahang pinihit ni Marco ang lumang seradura. Bahagyang umingit ang pinto. At sumalubong ang silid na halos hindi nagbago. Naroon pa rin ang lumang kama. Ang puting kulambo na maingat na nakatiklop. Ang maliit na altar sa tabi ng bintana. Ang lumang bentilador na noon ay halos magdamag na umiikot tuwing tag-init. At sa ibabaw ng aparador, naroon pa rin ang lumang larawan nilang apat kasama si Lola. Napangiti si Elena. Naalala niyo to? Lumapit silang lahat. Napansin ni Miguel ang maliit na bitak sa frame. Ako ang nakabasag nito. Ayaw kong umamin noon. Napatawa silang lahat. Hindi ka nga umamin. Sabi mo pusa. Napailing si Miguel. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin. Tahimik silang naupo sa gilid ng kama. Doon, napansin ni Marco ang isang maliit na rosaryo sa unan. Marahan niya itong hinawakan. Naaalala ko, araw-araw tayong ipinagdarasal ni Lola. Tumango si Elena. Kahit galit tayo sa isa't isa, hindi siya tumitigil. Tahimik silang lahat. Bigla nilang naisip, ilang gabi kayang nakaluhod si Lola habang ipinagdarasal ang kanilang kinabukasan na hindi man lamang nila nalaman. Minsan, may mga taong tahimik tayong ipinaglalaban. Hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, ngunit naroon sila, araw-araw. Hanggang sa dumating ang panahong wala na sila. Sa maliit na mesa, may nakita si Daniel na lumang salamin. May nakasabit na maliit na papel sa likod nito. Mahina niyang binasa. Huwag mong hanapin ang kagandahan sa salamin. Hanapin mo ito sa paraan ng iyong pagmamahal sa iba. Napangiti siya. Si Lola talaga. Kahit note, may sermon. Napatawa silang lahat. Ngunit alam nilang hindi sermon ang iniwan ni Lola, kundi gabay. Habang papalubog ang araw, marahang isinara ni Marco ang bintana. Biglang pumasok ang malamig na hangin. Kumaway ang puting kortina. At sa isang sandali, pakiramdam nilang may yumakap sa kanila. Hindi nila ito maipaliwanag. Ngunit pare-pareho nilang naramdaman, parang may nagsasabing, salamat sa pag-uwi. Habang inililigpit nila ang mga lumang gamit, may narinig si Miguel, parang may tumama sa kahoy. Lumuhod siya, at sumilip sa ilalim ng kama. Kuya, may baul dito. Tinulungan siya ni Marco. Mabigat ito. Makapal ang alikabok. At tila ilang dekada nang hindi nabubuksan. Dahan-dahan nila itong inilabas. Lumang kahoy. May kalawang na ang kandado. Ngunit hindi ito nakakandado. Marahang binuksan ni Elena ang takip. At sabay-sabay silang napangiti. Mga lumang laruan. Tirador, trumpo, luksong tinik na gawa sa kawayan, papel na saranggola, lumang tsinelas sa pambahay, mga medalya sa paaralan, mga drawing noong elementarya, isang plastic na supot ng text, at 4 na maliliit na sobre. Bawat isa may pangalan. Marco, Elena, Daniel, Miguel. Nagkatinginan silang 4. Tahimik.
Walang gustong maunang kumuha. Hanggang sa nagsalita si Marco. Buksan natin. Sabay-sabay. Tumango silang lahat. Dahan-dahan nilang binuksan ng kani-kanilang sobre. Hindi pera, hindi titulo, hindi mana, kundi isang sulat. Nanginginig ang kamay ni Elena habang binubuklat ang papel. Ang sulat ay sulat kamay ni Lola. Mahinahon, makinis, malinis, at pamilyar na pamilyar. Parang naririnig pa nila ang kanyang boses. Sa itaas ng bawat sulat, iisa lamang ang nakasulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin nakauwi ka na. Napaluha si Miguel. Hindi pa nila binabasa ang kabuuan, ngunit sapat na ang unang pangungusap para maramdaman nilang parang naghihintay talaga si Lola kahit wala na siya. Habang hawak nila ang mga sulat, tahimik ang buong bahay. Tanging tikatik ng lumang orasan ang maririnig. Bagaman matagal na itong hindi umaandar, pakiramdam nila muling gumagalaw ang oras. Hindi sa dingding, kundi sa kanilang mga puso. Hindi agad nila binasa ang mga liham. Sa halip, nagtimpla muna sila ng mainit na tsokolate, katulad ng ginagawa ni Lola tuwing malamig ang gabi. Tahimik silang naupo sa sala. Walang telepono, walang telebisyon, walang ibang ingay. Tanging apat na magkakapatid na muling naging mga apo. Sabay-sabay nilang binuksan ang mga sulat. Pare-pareho ang simula. Mahal kong apo, kung binabasa mo ito, malamang wala na ako sa tabi mo. Pero sana, wag mong isiping na iniwan kita. May mga taong tunay na nagmamahal, hindi kailanman umaalis ng tuluyan. Unti-unting lumabo ang paningin ni Elena dahil sa mga luha. Nagpatuloy siyang magbasa. Kung may pinagsisisihan ka, patawarin mo ang sarili mo. Kung may hindi ka nasabi, sabihin mo sa mga taong kasama mo pa. Huwag mong hintaying huli na. Tahimik na umiyak si Daniel. Samantalang si Marco, hindi nagsasalita. Ngunit tuloy-tuloy ang pag-ahos ng luha. Si Miguel naman, mahigpit na niyakap ang sulat. Parang niyayakap niya mismo ang kanyang lola. Sa pinakahuling bahagi ng liham, may iisang mensahe, pare-pareho. Ang bahay na ito ay maaaring mawala. Pero sana, huwag ninyong hayaang mawala ang pagiging pamilya ninyo. Iyan ang tanging pamana na gusto kong dalhin ninyo habang buhay. Tahimik ang buong sala. Walang nagsalita. Hindi nila kailangan. Sapagkat sa gabing iyon, sa wakas, nauwi silang apat. Hindi lamang sa bahay, kundi sa isa't isa. Lumalim ang gabi. Tahimik ang buong bahay. Sa kusina, muling nagsindi si Marco ng kalan. Isang beses pa, magluluto tayo. Napangiti si Elena. Parang dati, tumango siya. Parang dati. Hinugot nila ang lumang kawali, ang lumang sandok, at ang puting pinggang may maliliit na bulaklak sa gilid. Parehong-pareho pa rin. Naghiwa si Daniel ng mga gulay, habang si Miguel naman ay nagsaing. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila at napapangiti. Hindi dahil perpekto ang gabing iyon, kundi dahil matagal na nilang hindi ginagawa ang mga simpleng bagay na ito. Habang kumukulo ang sabaw, biglang nagsalita si Elena. Naalala nyo,
Noong bata tayo, kapag may bisita, laging si Lola ang huling kumakain. Tumango si Marco. Sinasabi niya, mas masarap kumain kapag busog na ang mga mahal mo. Tahimik silang napayuko. Ngayon lamang nila naunawaan na maraming beses palang malamig na ang pagkain ni Lola dahil inuna niya silang lahat. May mga pagmamahal palang hindi maingay, hindi pinagmamalaki, tahimik lamang. Ngunit habang buhay mong mararamdaman, habang naghahapunan sila, walang cellphone, walang nagmamadali, walang trabaho, walang reklamo, tanging tawanan, mga lumang kwento, at mga alaalang matagal nang natutulog. Bago sila matapos kumain, tahimik na tumayo si Marco. Itinaas niya ang kanyang baso. Para kay Lola. Salamat. Dahil kahit wala ka na, pinauwi mo pa rin kami. Tahimik nilang itinaas ang kanilang mga baso. At sa gabing iyon, hindi na nila naramdaman ang pagkawala. Bagkus, naramdaman nila ang pagmamahal na naiwan. Bago matulog, lumabas si Miguel sa balkonahe. Tahimik ang buong baryo. Marahang umiihip ang hangin. Unti-unti ring nagsilabasa ng mga bituin. Napansin niyang may lumang gasera sa sulok. Ito ang gaserang laging sinisindihan ni Lola tuwing nawawalan ng kuryente. Kahit may ilaw na noon, hindi ito itinapon ni Lola. Sabi niya, maganda raw may ilaw na handang magsilbi kapag dumilim ang paligid. Maingat niyang sinindihan ang bitsa. Unti-unting nagliwanag ang maliit na apoy. Hindi ito maliwanag, ngunit sapat. Sapat upang makita ang mukha ng bawat isa. Lumabas din ang tatlo. Tahimik silang naupo. Walang nagsasalita. Pinagmamasdan lamang nila ang maliit na ilaw. Pagkaraan ng ilang minuto, mahinang nagsalita si Daniel. Ganito pala ang pagmamahal ni Lola. Hindi nakakasilaw. Hindi maingay. Pero kapag dumilim ang buhay mo, lagi mong maaalala. Tumango silang lahat. May mga taong ganon. Hindi mo agad naiintindihan kapag o habang kasama mo sila. Ngunit kapag wala na, doon mo mararamdaman kung gaano kalaki ang liwanag na iniwan nila. Sumikat ang araw. Huling umaga nila sa lumang bahay. Isa-isa nilang isinara ang mga bintana, tinakpan ang mga lumang kasangkapan, at inayos ang mga gamit na iiwan. Bago sila tuluyang umalis, huminto si Elena sa sala. Tumingin siya sa lumang tumba-tumba. Alam nyo, parang ayoko nang ibenta. Tahimik ang lahat. Nauunawaan nila ang kanyang nararamdaman. Ngunit marahang ngumiti si Marco. Hindi naman ang bahay ang iniiwan natin, kundi ang mga dingding, ang mga alaala, dala-dala natin. Tahimik na tumango si Elena. Tama siya. Ang tahanan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay mga taong nagmahal sa loob nito. Lumabas silang apat. Dahan-dahang isinara ang lumang pinto. Pagkatapos, sabay-sabay silang yumuko. Hindi bilang pamamaalam lamang, kundi bilang pasasalamat. Lumipas ang maraming taon, naibenta ang lumang bahay. May ibang pamilyang tumira roon. Napalitan ang pintura, naayos ang bubong, nabago ang bakuran. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nabago. Tuwing Pasko, tuwing kaarawan ni Lola,
at tuwing may mabigat silang dinadala sa buhay, nakikita pa rin silang apat. Hindi na sa lumang bahay, kundi sa bahay ng isa't isa. May dalang parehong recipe ni Lola, parehong tawanan, parehong yakapan. At bago sila umuwi, palagi nilang sinisindihan ng isang maliit na ilaw. Hindi dahil madilim, kundi bilang paalala na minsan may isang lola na nagturo sa kanila na ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa kahoy, hindi gawa sa semento, hindi rin gawa sa bubong. Ang tunay na tahanan ay ang mga taong pipiliing mahalin ka kahit gaano ka na kalayo. At habang may taong nagkukwento tungkol sa iyo, habang may pusong nagmamahal sa alaala mo, hindi ka kailanman tunay na nawawala. At marahil ngayong gabi, habang nakahiga ka, may isang taong naalala mo. Isang taong minsan naging ilaw ng iyong tahanan. Kung naroroon pa siya, yakapin mo siya sa lalong madaling panahon. At kung wala na siya, isara mo ang iyong mga mata, ngumiti ka, at magpasalamat. Dahil minsan sa buhay mo, minahal ka niya. At sapat na iyon upang liwanagan ang buong buhay mo. Bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo ang bahay na kinalakihan mo. Marahil, iba na ang itsura nito ngayon. Marahil, wala na ilan sa mga taong naroroon noon. Ngunit kung ipipikit mo ang iyong mga mata, maririnig mo pa rin ang kanilang mga tawa. Maaamoy mo pa rin ang pagkain niluluto nila. Mararamdaman mo pa rin ang init ng kanilang yakap, ang mga alaala, at hindi kailanman humihingi ng upa upang manatili. Nananahan sila sa ating puso, at doon, hindi sila kailanman mapapaalis. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. Kung ang kwentong ito ay nagpaalala sa iyo ng isang taong mahal mo, dalangin kong mapuno ng pagpasasalamat at pagmamahal ang iyong puso. At kung ikaw man ay may mga panghihinayang, sana ay maging paalala ito na may panahon pa upang mahalin ang mga taong kasama mo ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway maging payapa ang iyong gabi, naway maging magaan ang iyong puso, at naway samahan ka ng magagandang panaginip. Magandang gabi at matulog ng mahimbing.